Mga kasanayan na isasagawa ang pagtatanim ng piniling halaman sa natural na pamamaraan ng may pag-iingat. Mga layunin. Una, natutukoy ang kaibahan ng halamang ornamental sa halamang gulay at punong prutas. Ikalawa, natutukoy ang mga halimbawa ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas na matatagpuan sa komunidad. Pagpili ng mga halamang maaaring itanim na matatagpuan sa komunidad, gaya ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Tukuyin ang isinasaad sa mga sumusunod na mga pangungusap. Una, ito ay proseso ng pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng pagtataniman. Ikalawa, ito ay natural o komersyal na karaniwang nilalagay sa lupa para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ikatlo, ito ang nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Pang-apat, ito ay proseso ng pagpapanatili ng halumigmig ng halaman upang hindi sila matuyo. Ikalima, ito ay ang paglalagay ng pesticide sa mga halaman upang mabawasan ang mga peste sa taniman. Kilalanin natin. Tukuyin ang mga sumusunod na mga halaman bilang ornamental, gulay o punong prutas. Una, rosal. Ikalawa, papaya. Ikatlo, mangosteen. Ikaapat, santol. Ikalima, patola. Ika-anim, monstera. Ikapito,
bayabas, ikawalo, gabi, ikasyam, okra, at ikasampu, repolyo. Paghawan ng bokabularyo. Halamang ornamental ay mga halaman na namumulaklak o hindi, na karaniwang ginagawang dekorasyon sa loob ng bahay o ginagamit sa landscape gardening. Halamang gulay ay mga halaman na karaniwang iniuulam o isinasahog sa ating ulam. Punong prutas ay mga halaman na karaniwang namumunga na siyang nagiging prutas at nagbibigay sustansya sa ating katawan. Kadalasang ginagawa itong panghimagas. Pagtatanim ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Ang halamang ornamental ay kadalasang nakikita nating pangdekorasyon sa ating tahanan dahil sa mga matitingkad na kulay ng kanilang mga bulaklak o magaganda nilang mga dahon. Ilan sa kanila ay mga halamang dahon, halamang namumulaklak, halamang palumpon at halamang baging. Ilan sa mga ito ay ilang-ilang, dita, banaba, mayana, morning glory, sampagita, San Francisco, santan, lemongrass, lotus, water lily, gumamela, bougainvillea, cactus. Ang mga halamang gulay ay kadalasan nating inuulam o isinasahog sa ating ulam. Maaari ito ay dahong gulay, bulaklak na gulay, bungang gulay at halamang gulay. Ang ilang halimbawa ng dahong gulay ay alugbati, kangkong, ampalaya, kulitis, pako, malunggay. Ang mga bulaklak na gulay naman ay kalabasa, himbabaw, katuray, latok. Ang mga bungang gulay naman ay kalabasa, patola, upo, talong, ampalaya, sili, okra, at kamatis. Ang mga halamang ugat naman ay bawang, sibuyas, luya, gabi, at iba pa. Ang punong prutas ay kadalasang lumalaki, namumulaklak at namumunga. Ang bunga nito ay kadalasang nagbibigay sa atin ng pagkain. Ang ilan sa mga ito ay santol, mangga, chiko, rambutan, lanzones, durian, langka, abukado, at duhat.
Pangkalahatang hakbang sa pagtatanim ng halaman. Una, suriing mabuti ang uri ng halaman na itatanim o patutubuin. Ikalawa, alamin ang tamang pamamaraan ng pagpapatubo ng piniling halaman. Maaaring sexual na pamamaraan o asexual na pamamaraan o kaya naman ito ay tuwiran o di-tuwiran. Ikatlo, ihanda ang kagamitan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halaman. Paalala, gamiting mabuti ang mga kagamitan upang makaiwas sa disgrasya. Ikaapat, suriing mabuti kung angkop ang lupa na pagtatamnan ng halaman. Ikalima, ilagay ang buto o bahagi ng halaman na itatanim sa paso. Paalala, alalahanin ang tamang lalim ng buto na itatanim, gayon din ang bahagi na halaman na ibabaon. Ika-6, dagdagan ng halumigmig ang paso kung kinakailangan sa pamamagitan ng pagwisik ng tamang dami ng tubig. Pang-7, ilagay ito sa ligtas na lugar na hindi kayang abutin ng alagang hayop. Ika-8, panatilihin ang halumigmig ng halaman hanggang sa ito ay maaari ng ilipat tanim. Ika-9, kung ang halaman ay nakahanda ng ilipat tanim, gumawa ng hukay kung saan ilalagay ang halaman. Siguraduhing tama ang lalim nito depende sa uri ng halaman. At ika-10, diligan ito pagkatapos ilipat tanim. Halina't magtanim. Panuto. Una, bumuo ng 3 hanggang 4 na miyembro kada grupo. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa pagtatanim. Ikatlo, isagawa ang wastong hakbang ng pagtatanim. Ika-4, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Bakit kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng ornamental na halaman, halamang gulay at punong prutas? Ano-ano ang mga kahalagahang dulot ng mga pagtatanim ng ornamental, halamang gulay at punong prutas? Tukuyin ang mga sumusunod na halaman. Kung ito ay ornamental, halamang gulay o punong prutas. Ilagay ang iyong sagot bago ang patlang. Pagwawasto. At dito nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!